Okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ha? Magandang umaga sa ating mga magagandang kumadrona. Ginagamit yan for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili po ang family rubbing alcohol sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, power bank at alcohol, sumabog. Dahilan para magkaroon ng sunog ng isang van sa Tacloban. Yung driver nagtamo ng paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang kamay. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Isang van na nasunog. Driver naman nagtamo ng paso sa kanang bahagi ng kamay sa syudad ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Bureau of Fire Protection Tacloban City Chief Investigator Senior Fire Officer 2 Anthony Alvin Duran. Kinilala ang biktima na si Mario Corbo na sa wastong taong gulang resident ng barangay 110 Otap sa naturang syudad. Ligtas naman ang isa pang kasamahan nito. Nangyari sa alas 9:33 ng umaga sa barangay 89 Payapay, San Jose sa Tacloban. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng biktima ay bumaba. Kasama ang isa pang kaibigan nito, pinarada ang Toyota Commuter Van Deluxe sa kilid ng kalsada para kumain ng buko. Paglipas ng isang oras nang biglang magdiyab ang sasakyan, tinangkapan nitong apulahin ang apoy, subalit nagtamo ng first degree burn sa kanang bahagi ng kamay ang biktima at itinakbo sa ospital. Ayon sa mga bombero, na posibleng sumabog ang power bank at alcohol sa loob ng van sa may dashboard na bahagi. Sa kasalukuyang patuloy na imbestigahan ng mga bombero ang insidente. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Ayan, paalala yan. Kaya dapat ho, yung power bank, hindi natin ibinabilad sa init ng araw. Tapos itinabi niya pa siguro yung alcohol. Di ba? Kadami naman yung kadami niya namang bit-bit na alcohol. Anyway, iniimbestigahan pa. Ayan ho, kaya nga, di ba, pag sasakay ka ng eroplano, hindi po pwedeng nandun sa compartment. Tsaka hindi ka po pwedeng mag-charge ng power bank sa eroplano. Dapat yun nasa possession mo para pagka naramdaman mo nagiinit na habang ginagamit mo, makagawa ka kaagad ng aksyon. May mga ganong insidente na yun. Wala pa, hindi pa kasi problema kasi marami doon sa mga technology ngayon. Yung posibleng downside niya hindi pa kaagad na susolusyonan effective. Anytime po pwede ka magkaroon ng power source, di ba? Kaya lang yung mga measures kung paano mo ito iingatan lumalabas lang kapag nagkaroon na ng dispalinghadong gamit. Maganda umaga, Pilipinas! Lungkot naman balita niyan. Dito, pasayahin muna natin yung mga taga-Malanday, ha? Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Bilis manghuli ni Sherwin. Sherwin, good morning. Sherwin. Yes, good morning. Ayan, Angel. Ito, huli-huli natin to si Tatay dito sa Barangay Malanday City. Barangay Malanday. Marikina City. Tatay, magandang umaga po. Magandang umaga naman po. Palaging DCRH ang inyong pinakikinggan. Opo, lagi po ako nakikinig sa DCRH. Sino po paborito yung announcer sa DCRH? Sa umaga, si Angelo Palmones. Sa hapon, si Deo Macalma. Talaga namang kompleto. Dahil kompleto ang yung pinakikinggan at paborito mga radio announcer. Ano pangalan mo ulit? Ricardo Galdonis po. Tatay Ricardo, ito meron kang 1,000 pesos. Napakaswerte naman. Pagkagising sa umaga, nagkapera. Salamat po sa DCRH. Oo, at hindi lang yan. Kapag nakuha mo yung ating word of the day, makukuha mo rin yung ating mini component
Ang word of the day ay abrogate. 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 Tama ba, Kuya Angel? Ha? Oh, Abrogate. Abrogate. Oo. Abrogate. Dahil Abrogate. ako ang ating word of the day na abrogate. Eto, meron kang Diesel H mini component at meron ka pang Diesel H Noche Buena basket na pang Chinese New Year na yan. At hindi lang yan, meron ka pang pinakamalaki, pinakamapangod, pinakamapula ang Pride with fabric conditioner, Korean Strawberry Blue Moon detergent powder with stain away formula. 2 kilo yan para sa iyo, kuya, para sa iyong pamilya. Maraming salamat po sa inyo tsaka sa DCRH. Ayan, Mang Rick, ano yung nasa likod mo? Pinili mo ba yung background na yan, Sherwin? Parang ano eh, parang location shoot ng pelikula ni John Wick eh. O parang ano to, no? O hindi, tingnan mo yung kanto. Parang yung hotel doon sa ano, sa... Ay, hindi po. Ano po yan? Sa kaliwa? Oo. Oo. Center po yan. Hindi, nasa likod mo. Parang kwadrado o angulo lang yan. Angulo lang. Angulo lang. Akala ko naman talagang ganun, parang yung kwadrado sa ano. Ay, kwadrado yung parang triangle, di ba? Ganyan yung hotel nung ano eh. Oh. Nakapunta ka ba doon, ano? Nakapunta ka na ba doon, Mang Rick? Sa location shoot ni John Wick? Hindi pa. Hindi pa po. Pasama ka kay Sherwin. Hanggang dito lang siya sa Malanday, kuya. Hindi, Angel. alam mo, nakakalito yung Trabaho Malanday. lang, tsaka malanday. Alam mo, nakakalito yung Malanday ha? Kasi may Malanday Valenzuela. Opo, Tapos saan yun, yun? oo, dyan naman, may Malanday Huwag Marikina. kang mag-alala, Kuya Angel. Ganun yung nangyari sa akin. Bakit? Last 2 weeks ago ba yun? Ang nakaschedule sa Malanday. Ang pinuntuhan ko, alam mo, Valenzuela. Pero ang nakalagay sa schedule ko pala, Marikina. Ayun. So ngayon, tuloy kami ngayon napunta na Malanday, Marikina. Kasi yung schedule talaga is Malanday, Marikina. Sige. Kamusta naman yung mga sapatos dyan, Kuya Rick? Ako po, doon po ako nagtatrabaho sa Gibson Shoes. Ganun. Opo, sa Gibson Shoes sa Concepcion. Malakas bang benta? Mga trabaho ho namin, mga pampulis na Oo. mga gawa namin. Magkano ang Gibson? Magkano ang Gibson. Gibson shoes? Oo, yung gawa ho ninyo, magkakano yun? Sa factory price ho, 2,000 ho isa nun. Isang Pares. Ay, hindi. Matibay naman kasi yung Gibson shoes, di ba? Opo. Pampulis po yun eh. Pampulis. Sa mga lahat ng AFP, mga sandatahang Pilipinas. Ano yan? yun po ginagawa. Combat shoes ba yon, yung Gibson shoes? O yung pang-duty lang na ano, yung mababa? Meron din yung combat shoes, meron combat din yung shoes. pampulis, yung makintab na charol. Oh. Yun yung tagda 2,000. Opo, Yung tagda 2,000. Pero may mas yung mura. ginagamit ng mga polis, yung charol. Oh, may mas mura na Gibson shoes. Wala na ho. Yun na ho ang pinakamura. Ayun na yung pinakamura. Oo. Kasi bagay, di kalidad naman kasi talaga din, Sherwin. Matibay ho yun. Matibay. O, pudpud na. Ano na nga, pudpud na nga daw talampakan mo. Matibay pa yung sapatos. Buong-buo pa yung sapatos. Opo. Ganun, di Ganun ba? po yung mga gawang Marikina. Oo. Ang swelas yata niyan, gulong ng truck, ng eroplano. Yung iba ho. Yung iba naman ho, high-tech na. High-tech na. Pag pinasok yung sapato sa loob ng makina, paglabas may swelas na. Galing, Kasi kami Mga nung high school, chemical na. pag tinamaan ka ng sapatos, bukol talaga Oo. Ganon katitibay yung mga sapatos. No, ngayon, mahihinang klase yung mga sapatos. Yung inabot mo, Kuya Angel, ang sapatos doon, kahoy pa yung swelas, no? Grabe ka naman, panahon ng hapon yan tinutukoy mo Oo. Inabutan mo ba yon? Hindi nga. Yun nga gusto ko malaman kasi kung inabutan mo, at least napakaswerte natin na nakilala natin ng isang Angelo Palmones na umabot pa sa mga ang sapatos, ang swelas ay gawa pa ng kahoy. Hindi, Gibson ang ginagamit ko nung high school kami. Gibson, oo. Ayan, sige. Congratulations, ha. Wow, nako. Kuya Ricardo, maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na akin tumutok sa Diesel H, baka na susunod nating winner sa Diesel H Pasko Panalo Promo. Kasama pa rin ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Mas Malakas Promo! Ma'am Evangeline Lang, kumusta na ho kayo dyan po sa Las Vegas, ha? Sa mga suki natin dyan sa Las Vegas. Kita nyo,
ang Gibson shoes na ginagamit ho ng mga pulis at mga sundalo gawang Marikina, nagkakahalaga lang pala ng 2,000 piso. Nagkakahalaga ng 2,000 pesos, ano? Kaya pala yung isang, ano pangalan ng general na may administrative complaint dahil pinagpapaliwanag, ayaw magpaliwanag sa Napolcom. Paano ba naman hindi siya makaka-question? Pinagmamalaki pa niya na yung sapatos niya pala, signature shoes. So, kahit pumapasok siya, ang halaga pala ng sapatos niya 70,599 pesos. Kita mo ha, 70,599 pesos. Ano ba yung sapatos niya? LB? Laking Valenzuela? LV. Ayan. Anyway. Ang footwear niya, 70,599 pesos. Ganun sapatos niya, no ha? Parang sapatos ko rin. Joke. Magkakano ba to? Galing lang to sa UK eh. UK. Ayan. Kaya ayun, pinagpapaliwanag. Kaya yan ang paalala natin sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, ha? Wag ho tayong, hindi dapat meron sa tinatawag na ostentatious display of wealth. Maganda umaga, Pilipinas! Yung kayang mga scientist natin, yung mga nasa field kaya ng PBOX, ano kayang nire-require na sapatos? Kasi lagi nakabota itong ito eh. Oo. Kasama na natin si Dr. Teresito Bacolcol. Doc, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po sa iyo. Oo, mabuti tinanggap niyo pang call ko. Akala ko sasabihin niyo, iyok niya kakausap sa Angelo. Hindi naman part of our service ko. Oo. Lagi na lang ganun. Parang sinasadya ng mga pagkakataon. Pagkatapos kayo nakakausap, nag-aalburuto ang bulkan. Anyway, so, kumusta na ngayon? Kumusta ngayon si Mayon? For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 131 rockfall events. So, ang dami nito. And nagkaroon tayo ng 5 pyroclastic density currents. And yun nga, kahapon, niraise na natin yung alert level from alert level 2 to alert level 3. Kasi nga po, dumami na yung pyroclastic density currents. And dumadami na rin yung rockfall events. And may eruption na. Yun yung tinatawag natin effusive eruption. So itong nangyayari ngayon, hindi pa ito eruption. Eruption ito. Eruption na. Yes. Ito yung nag-escalate ng activity and patuloy na at bumibilis yung paglaki ng Summit Lava Dome. So kapag lumalaki na yung lava dome, ibig sabihin may lava na lumalabas ng papile up, magiging lava dome. And then at the same time, kapag naging stable yung lava dome, bumabagsak na yan as pyroclastic density currents and then yung nagiging rockfall events na rin. So, itong pagkaroon ng pyroclastic density events and paglaki ng lava dome, ito yung manifestation na eruption na to. It's not the same yung eruption natin na mayroong lava fountaining, but this by itself is already an eruption. Okay. So, pero hindi pa kayo nag-declare ng no-fly zone? O nag-declare? Ano naman yan? Kasama na? Kasama lang natin. Yes, that's right. Wag lumapit doon sa Mayon Volcano. Okay. So yun, may notam na tayo ha. Notice to airmen na hindi na dapat, gaano kalayo from the peak? Wala naman tayo sinasabi na yung taas na kalayo. It's the kaap na nag-determine. Okay. Sige, tawagan na lang namin siguro mamaya ang kaap, ha? Para maabisuhan din ang Pero, hanggang kailan nyo inaasahan itong ganitong klaseng activity? Or meron pa bang explosive? May kasunod pa ba itong medyo mas malakas na explosive eruption? Pwedeng magkaroon ng explosive eruption, but ang nakikita natin right now, based on sa data na nakikita natin, this will follow the 2023 template. Tanda natin 2023 nagkaroon ng effusive eruption. And kapag effusive kasi medyo matagal, it would take, in 2023, it took 6 months bago humipa yung
eruption. Mm-mm. So we're really in for a long haul kung effusive eruption. Kapag explosive naman, kapag eventually dissolve naman explosive eruption, medyo shorter yung duration. Oh, So, pero- kapag 2018 eruption, it took 2 months. Oh. Tapos gaano karami na yung mga pinalikas nating residente? Yung mga ng LGU, kahapon nag-start na sila, siguro maraming residente kasi sa loob ng PDC. Oo. More than 10,000 yan. So, nag-start Dami, na ng evacuation kahapon, yes. Oh. Pero alam ho ninyo, kaya ho na pinakikita din yung activities ngayon ng bulkan. Ito ho, nagdo-draw din naman ng mga turista. Di ba? Marami din ang dumadayo dito sa may bandang Bicol kasi hindi naman siya ganun ka-destructive eh. Malayo naman doon sa mga community. Oo. Anyway, oo. Sige. Kaya actually siya papasok mo sa PDC, may mga vantage points naman na pwede nilang panoorin yung eruption. Mga kailan natin inaasahan yung fountaining? Kung magkakaroon ng explosive eruption, magkakaroon na ng lava fountaining. Pero Oo. kapag effusive eruption yan, Ganyan lang. hindi, yes. Puro usok. Parang lang yan, effusive eruption. Wala tayong nakikita ng lava fountaining. Oo. Pero yung lava flow, makikita natin sa gabi. Kung yes po, makikita natin sa gabi. Right now, ang manifestation pa kasi is yung pag lava dome growth and yung incandescent rockfall events. Mm-mm. Kapag gabi, makikita natin yung glowing rockfall events. So, Kahit araw kikita natin. Okay. hindi, sa araw, mga bato lang yan na itim. Pero sa gabi talaga makikita yan. Makikita pagka madilim na. Ayan. Si Canlaon, kumusta? Ang Talaon naman, kahapon nagkaroon tayo ng estimation activity na umabot ng 800 meters. Pero again, this is a recurring activity sa ng Canlaon volcano. So right now, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng tatlong volcanic earthquakes and nasa alert level 2 pa din yung Canlaon volcano. Kahapon yung sulfur dioxide niya ay nasa 1,662 tons per day. Okay. Sige. Director, thank you ha. Maraming salamat. At again, para sa ating mga kababayan, lalo-lalo na dyan sa Kabikulan, eruption na ho itong nangyayari. Ano nga ito? Effusive eruption. Effusive eruption. Yes, effusive eruption. Thank you, Director. Ingat ho kayo. Maraming salamat. Good morning. Ayan, si Director Toto Bacolcol ng PBOX. Isunod na natin si Roel Saldico, RH18. Ang mga residente ho ng Malilipot, dyan po sa Albay,